Good evening sa iyong lahat. Ito mga idol, gawa naman tayo ng reaction video dahil sa nakita kong live ngayon. Sit out pala sa nag-live. Kaya ito mga idol, wala na talaga. Talagang nasaktan ako sa ginagawa ni Bongbong dito sa Pilipinas. Kaya mga idol, ito panoorin nyo. Ayan o. Alas 12 o alauna, pinitpit ng court sheriff ang order ng korte at ninanduan sila General Diwata Torre at ipakita the place upang hindi masaktan, hindi matakot at hindi maabuso ang mga sibilyan, kabataan, kababaihan at mga church workers ng Kingdom of Jesus Christ. Pero anong ginawa ni General Diwata Torre? Salamat sa isang karton ng Skyflakes at ng mga Ribisco at Mamun. Ang bayanihan ng mga Pilipino. Nabuhay ang bayanihan ng mamamayang Pilipino. Ako may video. Ako may video. Ang video ay nagpapakita guys, may video. Walang nirespeto na batas ang bangag ng presidente. May video. Dahil may utos ng korte, hindi niya kinikilala. Nakalimutan ni Marcos, no one is above the law, even the president tarantado. Kilala ang order ng korte kung kaya ang abusado at hambog na si Torre ni Pavel Diwata ay ayaw maging alisin ang mga tropa ng pulis ng mga bertugo na nagkukup sa Kingdom of Jesus Christ. Ayan mga idol, Loko-loko ng video. bumaba ka na talaga, Bongbong Marcos. Kupal ka talaga. Tumakbo ka ng presidente, hindi mo alam yung trabaho mo. Hindi mo alam yung rules mo. Ito po ang bangag statement ni Polvoron Marcos Jr. Rated bangag, mga kababayan, panoorin nyo. Ayan o, nagsalita yung bangag o. Tira mo, namaga yung mata. Siguro sumisid yata ng ano yun, pinakamalalim na oven. Bangag nga eh. Bangag! Sinungaling! Sinungaling talaga. Sinungaling! Walang paring! Bangag! Sinungaling ka. Kalma, bebe! Mga idol, nakita nyo na. Ngayon, anong masabi nyo mga idol sa nangyari? Dito sa Maynila mga idol, napagkalakas ng korupsyon dito, yung mga hulihan sa mga pulis, kahit hindi ka na na maturo ka lang, hulihin ka na. Ang ginagawa nila planter, no? Kaya wala talagang kwenta to si Bongbong Marcos mga idol. Kupal talaga. Marcos, bumaba ka na. Walang iya ka. Pinaasa mo kami sa pangako mo sa amin na yung bigas paabutin mo ng 20. Nasaan ang pangako mo? Alam mo, sa totoo lang Marcos, ikaw, Bongbong Marcos, ito ang masabi ko sa iyo. Wala kang alam sa politiko. Napagkabobo mong tao, no? Alam mo kung bakit ka tumakbo ng presidente? Kasi sakim ka. Gusto mo makukuha yung ginto ng magulang mo. Ang utak ni papa mo, Bongbong Marcos, matalino. Kaso lang ikaw, napagkabobo mo. Sakim ka.
Kaya pumasok ka ng hindi mo kayang panindigan itong pinasok mo ngayon. Wala kang pakialam sa amin. Wala kang pakialam sa mga Pilipino. Ang kapal ng mukha mo. Binuto ka pa naman namin. Wala kang alam sa trabaho na pinasok mo. No? Kung ikaw magiging ama namin, wag na. Bumaba ka na lang. Tinira mo ng tinira ngayon si Kibuloy. Oh, walang kasalanan si Kibuloy. Nadamay lang yan dahil yan si Pastor Kibuloy. Kasi kaibigan sila si Tatay Digong. No? Ako nasaktan ako sa ginagawa mo dahil ako Bisaya ako. No? Pero wala kayong salita dito sa Maynila na hindi ko alam. Dahil ako, isa akong Bisaya. Matalino ang mga Bisaya. Ikaw, Bongbong Marcos, bumaba ka na, kapal ng mukha mo. Bakit umupo ka dyan sa Malacanang na hindi yan bagay sa'yo? Alam mo kung saan ang bagay sa'yo? Sa jail, sa kulungan. Alam mo kung bakit? Magsama-sama kayo doon, mga adik. Tingnan mo ngayon, dito sa Maynila, talamak ang Shabu dahil sa'yo. Kasi, yung presidente natin, adik. Grabe. Malis ka na. Bumaba ka dyan. Huwag kang mangarap umupo dyan sa Malacanang. Ka sa jail. Kapal lang mukha mo, ginagamit mo pa yung mga kapulisan mo, mga sundalo, para lang manakot kayo ng tao. O ano, may nagawa ba kayo? Sinungalingan nyo? Hindi totoo yung pagbintang nyo sa tao. No? Kahit ako, hindi ako kareleo ni Kibuloy. Pero dahil ako, isa akong Bisaya, at alam na alam ko kung sino yan si Pastor Kibuloy. No? Alam namin taga Davao na pagkabait ni Pastor Kibuloy. Kaya ikaw, wag mong sirain ang buhay ni Pastor Kibuloy. No? Kasi marami pa siyang tao na matutulungan at